Grabe 'no? Grabe si nakita mo yung ano, yung high resolution na picture ni Luis Tro? Ang tsaka niya 'no? Nakita mo yun, Pao? Grabe 'no? All the money that you have, all the money and power that you have. Nakakatawa si bakla, may false eyelashes, akala mo pageantera. Oo, di ba? Nakakatawa yung Yung ganun false talaga. eyelashes niya talaga, wow! Talaga elepante. Ano doon, te? Oh. Miss gay ka doon. Unahin yung skin, te. Bago yung... Si bakla, nakita mo? Oo. Okay. Wrong priorities, ano? Miss gay siya dun sa loob. In-offend niya lahat ng bakla doon sa false eyelashes niya. Alam ko na kung Sabi ni Garin, 'di ba? Sabi ni Garin, ano, tawag dito, bakit yung pinagtatawanan yung laway at kana? Tangina, ba't yung kami pinapakialaman, 'di ba? Di ba? May say talaga kayo kung bakit. Ito yung ano, no? Ito yung nakakadiri talaga sa mga Philippine politician. Teka, panoorin lang natin to kasi inis na inis ako. Inis na inis rin ako, ano, inis na inis rin ako na ang Apple. Eto ha. Talaga tuturuan talaga tayo kung paano mag-react. Gago kayo. Kinuha nyo ng lahat sa amin. Diba? Reaction paper na nga lang ang kaya namin gawin dito. Ayaw nyo na nga kaming magsalita ng mga hindi magaganda sa inyo. Pagkatapos pag nagpansin-pansin pa kami ng lawi at sipon nyo, bawal pa rin? Ayan. Ang una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie, especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang Tangina, nakakadiri. Sobrang nakakadiri. Anyway, so yung reaction nito ni Garin, yung parang, oh my God, ang bababaw nyo. It's medically kineso, ganyan. And she is very nonchalant doon sa gaga ka ba? Kaya kami, buwisit na buwisit kay Luistro at kaya pansin na pansin ang laway ni Luistro at ang uhog ni Attorney Ligutan is dahil bad trip na bad trip kami sa inyo. 'Di ba? Hindi nyo gets? Parang ang ginagawa nila sa atin, no? Inaano nila na, ay hindi, sinasabi nyo lang yan kasi bully kayo tsaka masama ugali ninyo. Gaslighting to the max. Gaslighting to the max yung ginagawa sa atin ito ng mga kagaya ni Garin. Kasi instead na i-acknowledge ninyo na galit ang tao kay Garin, kay Luistro, at sa inyo, imbis na i-acknowledge nyo na kaya nga kami nagiging ganito kapeti kasi bad trip na kami sa inyo mga puto. Hindi kayo nakikinig ng hinaing namin. It has nothing to do with science. It has nothing to... Bad trip lang talaga yung mga tao. Kaya yung mga tao kung ano-ano sinasabi sa inyo, mga nyo, kasi pag nagtatanong kami sa inyo tungkol sa korupsyon, nagtatanong kami tungkol sa accountability, nagtatanong kami tungkol sa fairness, hindi nyo kami sinasagot ng matino. E di pagtawanan na lang namin kayo. Hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Joey Cruz Live. Ayan na naman. Magkwentuhan na naman tayo ng bonggang-bongga hanggang mamayang madaling araw. Ayan. Okay. Yes, Inday Matibay. Correct. Ayan, okay. Dapat ganun yung mga comment ninyo sa mga pages na inaapi si Inday. Inday Matibay. 'Di ba?
Ayan, okay. Well, anyway, magtawag muna ako ng ating mga honorable mentions here bago tayo magsimula ng ating dakdakan. Sana umakyat si Sas para ma-explain niya yung ano, may magandang mapag-usapan eh, yung ano to eh, ang tawag dito, sobrang ano no, sobrang malicious nung pagpapakalat nung balita about China claiming Batanes, yung mga ganun. Parang, tas they're blowing it out of proportion. They're blowing it out of proportion. Kasi, unang-una, basta sobrang OA nung ano, sobrang OA nung para bagang, wow, ayan na naman ang China, mananakop na naman sila. Ganun yung eksena eh. Parang, ayan na naman, gumagawa na naman ng gulo ang Pilipinas. Diyos me. Teka lang ha, i-PM ko lang kay Sas tong link para ayan. Para pagka nakita niya, maka-join na siya ng bonggang-bongga. Ayan. Hello, hello, Bert Lam, ang ating first honor for today. Jupao Gasol, second honor. Au Salvania, third honor. J1 Vlogs, fourth honor. Fifth honor, Mi Albitos Channel. Ayan. Sixth honorable mention, John Zark. Hello, Miss Joey. Shakira Guzman, ang ating seventh honor. Eighth honor, Pink Vander K. Ninth honorable mention, minsan lang kita iibigin. Rock na ito, sabi niya. Ayan, Avril Daisy 9. Hello, hello. Ikaw ang ating 10th honorable mention. Ayan, lap trip post ni Pao kay Gatchalian. Ano sabi mo, Pao? Yung nagagatchilyo siya. Yung tinag kita. Ay. Wala ka ba bagong post kay Tapos Gatchalian? meron, nagre-rebond siya kay Cheese. Magay ka muna dito. Ayan. Hello everyone, I'm back with vengeance. Oh, Magkita-kita tayo. Nakikinig ako dito sa VA for life kami. Kailangan. Oo. Tara naman ng aking friend, Oo punong-puno nga ng eh. collagen. Parang ang dilim masyado. Magbukas tayo ng ilaw. Asan ba? Ito. Ayan. Ayan, para makita naman nila ang tunay Yan nating ba? ganda. Yan. Yan, okay lang ba? Or ito, mas maganda. Ayan na lang, yan. Ito na Yan, lang. yan. Oo, yan. Okay. Yan, para makita nyo naman ako. Ayan. O magpakita ka uli, Pao. Ayan. Ang mga collagen girls. Guys, may bago kaming sikreto, guys. Meron lang kami mga didiscover na mga niniyayarok Oo. namin. Kaya Correct. tingnan mo itong mga na-influence. Alam niyo kasi sabi ko sa iyo, mga ilang linggo na tranela na ito. Si June. O, na-discover na namin kung bakit gumaganda ang mga trans. Yan pala ang sekreto, ah. Yung kami maloko-loko. Yan pala ang sekreto, ah. Sabi pa niya, sila, mga gumaganda sila. Ano sila dati? Men by birth? Oo, Ako mga... pala, babae ako. Oo, diba? Kung sila nga binigyan ng ganda ng mga Nabala. multivitamin. Ako natural na baba. Alam niyo, sa addict namin sa collagen, kulang na lang bumili lang kami ng chicken feet. True, actually. Ayan. Anyway, teka lang nga. My Beshi, hello, hello. Tita Jobes, hello, hello. Ayan, nakita ko si Tita Jobes. Lahat sila, team Team Live. VA. O team live talaga. Ay, hindi. Yung iba dyan, nagpupuyat lang talaga. Yung iba sa kanila, nagpupuyat lang talaga. Ma'am Sweet Caroline Libaw, hello, hello po. Tapos, karamihan mga OFW, kababayan natin yung na habang nag-work. Oo, ayan. Ganon. Yung iba mga chismosa lang talaga na gustong makigalit sa akin. I am Norse, hello, hello. Jing41, Orlando Nicolas, Meme23 TV, hello, Pandalito. Kid Wanderer, hello, hello. Ayan, Butter Cheese Loaf, hello, puyatan na ito. Ayan, okay. DDS Vancouver, hello, hello. Ayan, okay. Gareth Malaya,
Tita Gagat Malaya, hello, hello. Bing Junior Jensen. Hi from Denmark. Ayan. Hello, hello po sa inyo dyan sa Denmark. Choco Chuk Chuk Chu. Ayan, maraming salamat sa paunang super sticker. Darkness. Tita Gagat Malaya ulit. Teka lang. Ayan, pinapaalala na kayo ni Tita Gareth Malaya. Ma'am Zenny Ponce, hello, hello. Gumagawa sila ng gulo. Kasi laos na yung gera sa Ukraine at Russia. Kaya need ng US manggatong para may reason sa BBM mag-declare ng martial law if ever PHC and war will broke out. Will break out. Abot ba ako? Pasigaw naman, anak ko at wife ko, Army, Amiel, Aidan, and Iza. Ayan, hello! Army, Amiel, Aidan, Iza na anak ni Miray. Hello, hello po sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Dang Moreno, hello, hello. Bakit hindi pa rin nauumay tayo mga Pinoy sa sistema natin hanggang ngayon, Miss Joey? Ibang klase din magtiis ang Pinoy. Di pa rin nasasaid ang pasensya natin bago kumilos. Actually, talagang dapat nating matutunan to. We really have to figure out. Ito nga yung sinasabi ko, no, na kailangan nating turuan yung mga sarili natin na hindi mag-tolerate ng bullshit. And I think ang isa sa mga way kung how we would be able to do it is to understand the problem. The problem really that we have here in our country is ang problem talaga natin din sa Pilipinas, oligarkiya. I'm telling you. Yun talaga. Kasi kapag may pera ka, may power, ganyan. Pag may pera ka, you can acquire power. At pag may power ka, you can do everything. Ganon. Diba? We have to strengthen our government institution in such a way na matututo talaga, maging prioridad talaga ng gobyerno natin na irespeto yung batas. Yun eh. Dapat yun ang mag-i-equalize sa lahat, yung batas, hindi pera. Ayan. Hello, Joey Hernandez. V. Jane, hello, hello po. 112, Kate Blanchett, hello po. Ayan, hello, hello sa inyo. Vincent Almazan, hello. Ayan. O, ayan na, Vincent Almazan. Ilang beses na siya nag-hi. Binati na kita. Ayan. Togethers Club, hello, hello. Next week, Sabado, may event ulit UPI sa Liwasan. Well, nice, no? Hi, Miss Joey and Paul. Let's morning the night. Pa-shout out to all Dutertes in Dipolog City. Hello, hello po. Shout out sa ang mga hardcore DDS dyan. Hello sa inyong lahat. Ayan. Strong woman alive Inday, Sara Duterte. Maulan na gabi. Oo nga, maulan. Grabe. Kahit dito kasi ako magpunta, baha. Pa-shout out naman, sabi ni Rock Hudson, pa-shout out Ma'am Joey kay Bebe Kate. I'm watching from Riyadh, Saudi. Hello, hello, Bebe Kate from Rock Hudson. Ayan. Ayun. Ito pa, pagmurahin na natin si Dracaris at galit na siya. Hello, Ma'am Joey, putang ina mo, lustro. Grabe, no? Grabe si Louis. Nakita mo yung high resolution na picture ni Louis Stro? Ang tsaka niya, no? Nakita mo yun, Pao? Grabe, no? All the money that you have, all the money and power that you have. Nakakatawa si bakla, may false eyelashes, akala mo pageantera. Oo, di ba? Yung false eyelashes ko talaga, wow, talaga elepante. Oh. Miss Gay ka doon. Unahin yung skin, te, bago yung... Si bakla, bakit mo? Wrong priorities, ano? Miss Gay siya dun sa loob. In-offend niya lahat ng bakla doon sa false eyelashes niya. Alam ko na kung bakit. Oo. Dahil may gwapo palang attorney doon sa loob. Si Nervasa. Kaya pala. Mga bata at saka makikisig. Dalaway si bakla, naka-false eyelashes. Hi, attorney! Ha? Objection, attorney! Ang skin. Pangit, grabe. As in.
Si Luiso nakalimutan i-retouch na St. Peter Glam Team. Gago! Lumabas ang Agnas. Ayan. Naglalaway kasi kay Narvasa, Ma'am Joey, agawan si Crisette. Lubak-lubak si Luistro. Oo nga mukhang hindi nakakuha ng flood control yung part na yon. Mukhang hindi nakakuha ng DPWH project yung part na yon, ha. 'Di ba? Napanood niyo yung pagtatanggol sa kanya ni Garin. Panood ko. Diyos ko. Napanood ko. Kakaloka. Sabi ni Garin, 'di ba? Sabi ni Garin, ano, tawag dito, bakit yung pinagtatawanan yung laway at kana? Tangina, ba't yung kami pinapakialaman, 'di ba? Di ba? May say talaga kayo kung bakit. Ito yung ano, no? Ito yung nakakadiri talaga sa mga Philippine politician. Teka, panoorin lang natin to kasi inis na inis ako. Inis na inis rin ako, inis na inis rin ako na ang epal. Eto ha. Talaga tuturuan talaga tayo kung paano mag-react. Gago kayo. Kinuha nyo ng lahat sa amin. Diba? Reaction paper na nga lang ang kaya namin gawin dito. Ayaw nyo na nga kaming magsalita ng mga hindi magaganda sa inyo. Pagkatapos pag nagpansin-pansin pa kami ng lawi at sipon nyo, bawal pa rin? Inang yan. Ayan. Una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. At kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung, if the spokesperson siya. Pero, nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie! Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang Tangina, nakakadiri. Sobrang nakakadiri. Anyway, so yung reaction nito ni Garin, yung parang, oh my God, ang bababaw nyo. It's medically kineso, ganyan. And she is very nonchalant doon sa gaga ka ba? Kaya kami buwisit na buwisit kay Luistro at kaya pansin na pansin ang laway ni Luistro at ang uhog ni Attorney Ligutan is dahil bad trip kami sa inyo. 'Di ba? Hindi nyo gets? Parang ang ginagawa nila sa atin, no? Inaano nila na, ay hindi, sinasabi nyo lang yan kasi bully kayo tsaka masama ugali ninyo. Gaslighting to the max. Gaslighting to the max yung ginagawa sa atin ito ng mga kagaya ni Garin. Ang sisinungaling ninyo na parang medically, scientifically proven ang nagsisinungaling. Actually, kayo Garin ang nagpapababaw ng conversation. Kasi instead na i-acknowledge ninyo na galit ang tao kay Garin, kay Luistro, at sa inyo, imbis na i-acknowledge nyo na kaya nga kami nagiging ganito kapeti kasi bad trip na kami sa inyo mga putang ina nyo. Hindi kayo nakikinig ng hinaing namin. It has nothing to do with science. It has nothing to... Bad trip lang talaga yung mga tao. Kaya yung mga tao kung ano-ano sinasabi sa inyo, mga putang ina ninyo, kasi pag nagtatanong kami sa inyo tungkol sa korupsyon, nagtatanong kami tungkol sa accountability, nagtatanong kami tungkol sa fairness, hindi nyo kami sinasagot ng matino. E di pagtawanan na lang namin kayo. Alam mo kami napapala sa inyo eh. Pagkatapos yung, alam mo yung sobra yung pretentiousness nila to, no, this is not, pagka talagang isang tao, dehydrated, kineso, ganyan. O, tangina nyo, ba't di siya uminom ng tubig? Problema pa namin yan! Diba? Dehydrated siya normal. Putang ina! Problema pa namin pag inom ng tubig ni Luistro? Ina nitong mga to.
Diba? Si Senator Bato, pinagtatawanan nila nadapa sa hagdan yung tao. Di nga pinatulan eh. Tapos laway sipon, naka-press con pa. Sabi ni Donji, correct! Correct! Anyway, wag na nating tapusin yung video ni Garin na yan. Pero inis na inis talaga ako sa kanya when I saw the video na ganun yung sinasabi niya na parang nagpapaka-intellectual pero walang intellect. Talagang no, yung default talaga ninyo is i-gaslight yung sambayan ng Pilipino. Ay, ano to? This is Orange. This is lemon jade. Ah, I can choose any? Yeah. Okay, thank you! Ito sa akin, lemon jade. Pero Ayan. yung straw niya, ito maliit. Ay, ito maliit. Si Si David. Kaya may gigising yun. Ayan. So yun, they will unleash every weapon in their institutional arsenal to destroy us. Let them come. Our campaign may be bloodied by their machinery, but we stand unbound. Sabi ni Sir Chito Garcia. Normal na may laway, pero nasa TV ka, may nanonood, kadiri yan Garin. Pinapakita lang niya yung pagkadugyot niya in public. Sabi ni Bangs Katwiza. Actually, ang ano doon is, alam mo yon yung hindi siya self-aware, that's one. Hindi siya self-aware. Ang sarap. Fresh juice. Oo nga, pero ang sarap nito. Ano sa'yo? Lemon winter Ay, ano melon. natin orange. Fresh talaga. Ay talaga. Oh, nakita ko may ano-ano pa eh. May mga pulp pa. Ayun, Miss Joey Kalma. Nainis talaga ako kay Garin. Nainis talaga ako sa kanya. Parang, ma'am, ano ba naman kayo? Ba't ayaw niyong i-acknowledge yung galit ng tao? Correct. Ang cute mo, Joey. Ang dali mo pasahin through food. Ay, grabe. Oo naman. Sure yan. Sure to time. Kahit Ayun. sa tayo kami naman, ikwento mo yung mga pagkain. Oo. Ako nagbiyahe tayo. Oo. Dali talaga kaming pasayahin. Ganyan. Umiyara kami ng- Hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin namin yung masasarap na binigay sa amin. Ayan. Maraming salamat, Kai. Thank you very much sa pang KitKat. Foaming is a sign of high amount of stress to the point she wasn't aware of it anymore. Sabi ni Nice. Ayun. Hi, Chris. Hello. Ay, sus, pag sila pwedeng mambalahura kapag na back to back, pag na back to you crying baby. Totoo. 'Di ba? Feeling ko apektado si Luis sa bashing kaya todo tanggol si Garin. Yes. correct. Kaya actually, yung tama ka dyan. Kaya sa totoo lang, yung ano nila, yung pagiging active natin sa social media, ume-effect yan sa kanila. Sobrang ume-effect yan sa kanila. Ganun. May ano na nga eh, teka, share ko lang sa inyo. Okay? Talk. Teka, may sinave ako na video eh. Eto. Sobrang sikat niya na sa TikTok. Ni Garin. Nakita mo na to, be? Ito, tingnan mo. Teka. Ito. In-upload ko siya, si Butso ko. Ay, in-upload mo siya sa page mo. Oo, alauna ng gabi. Tawang-tawa ako dyan kay bakla. Ano yung tawa niya? Ah. Nagtututbrush ako, wag kayo ngayon nun dyan kung ano nung iniisip niyo. Ay, ito, siya meron ako picture. Tututbrush lang ako, huwag kayong ano dyan. Tawa pa yun. Wala ka dyan makapag-toothbrush lang. Di ba? Pagkatapos pagbabawalan mo kami, ha? Di ba? Kayo binabalahura nyo kami, pati kami mga supporters, pati kami mga botante, binabalahura nyo kami. Pagkas kami, hindi namin kayo pwedeng pagtawanan. Okay ka lang? Di ba? Joey,
ano na nga ni si Boying Rimulya, magiging mumu na sa Supreme Court. Grabe ang damage ng Pilipinas sa admin na to. Yun, the Daily Tribune even posted about it. Diba? Daily Tribune even posted about it na si CJ daw si ano, Chief Justice daw si Boying Rimulya. And the goal is to to change daw the threshold, the concurrence threshold pagdating sa pagboto sa impeachment. Ayun. So, yun. Alam mo, nakita ko na yung gusto nilang gawin eh. Kaya pinapahaba nila. Teka lang ha. Sorry. Gatchalian, impeachment, Ayan. Si Gatchalian, kasi merong nagsasabi na, imposible yan Hanash na, na magiging Chief Justice si Boying Rimulya. Kasi, 3 months lang daw yung impeachment, parang ang magiging Chief Justice, imposible raw yung magiging Chief of Justice si Boying Rimulya para baguhin yung threshold, concurrence threshold sa pag-convict kay Inday Sara. November, mapapalitan ang Chief Justice. Mapapalitan ng Chief Justice ng November. Pagdating ng ngayon ang sinasabi nila na hindi naabot yan kasi matatapos ng impeachment before mag-November. So, hindi na raw yung mangyayari. But guys, take note na may mga feelers na sa may mga feelers na ngayon si Win Gatchalian. At ang sinasabi, ayan, nireport to ng DWIZ. Nagsabi na si Win Gatchalian na posibleng tumagal ng 7 buwan ang impeachment. And this is even before kasi June 29 to Impeachment trial ni VP Sara, posibleng tumagal ng 7 buwan. Inaasahang tatagal ng 7 buwan hanggang 8 buwan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte hanggang February 2027. So, ibig sabihin, magkakabotohan by then. Diba? Paano yun kung mabago yung threshold pag nagbago yung Chief Justice? Kaya niyang brasuhin ni Boying ang 14 justices? Kung siya yung Chief Justice, hindi natin alam. Joey, nakita mo yung sagot ni Luis Tru nung tinanong siya sa ambush interview about sa laway. Ramdam mo yung pika niya. Sabi niya, no. Yes eh. Diba? Diyan na nga lang nakakagante yung taong bayan pagkatapos ng mga to naman. Diba? Dapat hindi sila onion skin. Diba? Yung mga ganyan, dapat, kinapipikan nyo pa. Mababaw lang pala di. Tanggapin nyo. Di nga qualified si Boying sa ombudsman pero nakalusot pa rin. Correct. Diba? Sabi ni Super K. Jong, the US midterm election is in November and the possibility of Democrats will win most of the seats. The yellows and pinks are stalling the impeachment
until November to get more support from the US. I think that makes sense. Papayag ba ang Supreme Court employees kapag si Remulla ang gagawing CJ? What can they do? What can they do? Okay lang ba na sinisisi ko si Maui dahil siya yung dahilan kung bakit nagsalita si VP ng ganon? Tapos tuwang-tuwa siya na mention siya sa trial. Well, ang sabi niya is, willing naman daw siyang i-defend si VP at okay lang daw sa kanya na mapatawag siya. Pero ang tanong, willing ka palang i-defend si Inday Sara, ba't di mo siya dinefend nung pinatawag ka sa NBI? Pinatawag ka naman sa NBI nung investigation ba't di ka sumipot? Ba't di ka nagpakita? Diba? Dapat, at that point, dinefend mo na si Inday. Kasi tinawag ka for that purpose eh. Tapos ngayon, biglang, pag pinatawag ka, willing mo siyang i-defend. Sa akin, parang, hindi kasi akma yung kinikilos dun sa sinasabi. Ayun. Joey, need na talaga ma-impeach si Boying. Dami niya ng bend the law. Kaso sino bang kakampi natin? Sinong kakampi natin? Ayun. Well, anyway, today, merong very, very odd behavior today. Ang mainstream media, well, it's not as if they're not odd. They are odd most of days. Pero today, nakakaloka lang. Kasi parang kahit saan ka tumingin ngayon, di ba, impeachment, day 1, day 2, day 3, ganyan. Tapos walang lahat, parang impeachment ang pinag-uusapan. Lahat, puri ang mainstream media na ang galing-galing daw ng prosecution, mga ganun-ganong eksena. Pagkatapos, today, biglang naging issue to, which I find really weird. Eto, bigla na lang kiniklaim ng mga Chinese scholars ko, no? Okay. Pero, okay, ganito yung progress ng balita. Ang start ng balita is this. Teka lang. Ang start ng balita ay mga Chinese scholars daw ay kiniklaim daw ang teka, ito. Dito nag-start yung mga bali-balita. Action required to safeguard China's sovereignty of Batanes Island, Chinese scholars. Chinese scholars daw yung mga nagsabi. So, remember hindi Chinese government yung may claim, yung nagsasabi that they have sovereignty against Batanes Island, things like that, blah, 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 blah. So, yung start ng balita, nag-start doon sa pagkwento na yung Chinese scholars daw, okay, ay kiniklaim ang Batanes. Okay? Diyan nag-start yung mga kwento-kwento. Pagkatapos, teka lang. Teka lang sorry. Eto. Ayan. Ito yung mga balita. Okay? Si Inquirer
Yan, Chinese academics. It's not even the China government who's claiming Batanes or whatever. So Chinese academics claim Batanes belongs to China through Taiwan. Batanes belongs to China through Chinese academics claim. So ang sinasabi dito, yun nga, Chinese scholars nga yung mga sinasabi. Okay. And then, nung nasindicate na ng bonggang-bongga yung yung kwento, yung mga kwentong ganyan. Actually, since yesterday pati. Tingnan niyo yung mga kwento, yung pagka sinearch mo yung Batanes and China, tingnan niyo yung mga headline. Batanes, bahagi na ng China? China, may panibagong taktika para angkinin ang Batanes. Batanes, bahagi na ng China? Ayan. Pati Batanes, inaangkin na rin ng China ayon sa isang maritime expert. Ayan, no, but anyway, so nagre-react na sila ngayon, dami-dami na ng mga sinasabi. Ayan. So ito yung report na Chinese academics claim. Nakita niyo yung twist from being acclaimed by academics kuno, which we are not sure sino ba yung academic, kasi nung una hindi ko alam kung sino ba yung tinutukoy nilang Chinese scholars na nagsasabi niyan, anong context, wala kasi silang sinasabi ayan. Chinese academics claim that the Philippines' northernmost province of Batanes belongs to China through Taiwan. In a statement on Thursday, July 9, Maritime Transparency Initiative Sealight says researchers from Chinese universities and research institutions gathered at a June 30 symposium hosted by Jinan University in Guangzhou. According to Sealight, the researchers concluded that the Philippines administration of Batanes lacked historical and legal basis. According to a report published by Jinan University, participants described the Batanes Islands as a natural geographical extension of Taiwan. They assert that sovereignty over the islands belongs to China. They also argue that the Japan-Philippines maritime delimitation negotiations in the area have no legal validity. Neither the report published by Jinan University nor public statements from Chinese authorities indicate that Beijing has formally asserted sovereignty over Batanes. The report says the symposium was convened after the recent Japan-Philippines summit, which reaffirmed closer security and maritime cooperation between the two countries. Defense Secretary Gibo Teodoro dismissed the claims as having no basis. He says the narrative may reflect Beijing's broader strategic ambitions in the region. Teodoro urges academics worldwide to reject the theory, saying it should not be allowed to gain legitimacy. It also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? And we know, walang basihan ito. Kasi parang, alam mo yung, makita mo talaga naghahanap sila ng gulo Nakita mo talaga naghahanap sila ng gulo. Parang, kung totoo na ganun yung gustong mangyari ng China, ba't naman sila magpapatumpik-tumpik pa? Ba't naman papadaan nila sa academics? Bakit hindi nila gawing state policy? Diba? Bakit hindi nila gawing state policy? So, alam niyo yun, yung parang, kaya nga ito yung sinasabi ko sa lahat, no, na parang, you really have to listen to what they are not saying. Ganon. From, yung una yung mga report nila, Chinese academics, ganyan-ganyan, sinabi, ganito, etos, ganyan-ganyan, blah, 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 ganon-ganon. Pagkatapos biglang at the same time, meron din mga report, China, inaangkin na ang Batanes. To steer issues, to steer intrigue. And it is very CIA. 'Di ba? Very, very CIA. Pagkatapos, actually sa interview tapusin natin tong yung kay Gibo. Kasi si Gibo, nakakaloka si Gibo na parang, ay hindi, kahit ano lang yan, kahit maliit na bagay lang yan, pero dun yan papunta. Doon yan papunta sa naratibong ganito. Ito ay, di ba, kanina kakasabi lang niya, ito ay patunay that they really want to, gusto nilang sakupin ang buong Pacific. Look! Lokohan ito.
ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan. We should not allow this to go unresponded to, no? Number one, all academics in the world should douse cold water already on this theory. Meanwhile, Sealight says the symposium appeared to be part of a broader lawfare strategy. According to Sealight, this means legal arguments and academic discourse are used to reinforce territorial claims without an official declaration by the Chinese government. Batanes is the Philippines' northernmost province, located between Luzon and Taiwan along the Bashi Channel. Bashi Channel is a strategic waterway linking the South China Sea and the Western Pacific. The area has drawn increasing strategic attention amid tensions in the Taiwan Strait and heightened military activity nearby. Chinese academics claim that the Philippines' northernmost province of Batanes belongs to China through Taiwan. In a statement on Thursday, July 9, Maritime Transparency Initiative Sealight says researchers from Chinese universities and research institutions gathered at a June 30 symposium hosted by Jinan University in Guangzhou. According to Sealight, the researchers concluded that the Philippines administration Nag-repeat na. Batanes Islands as a Ayan. Anyway, so na nga. Meron daw di umano pag-aaral na sinasabi nila may claim sa Batanes. I mean, number one, ang mangyayari dito, lahat ng Anyway, false claim nila, Have you been in magagalvanize. ayan. So ngayon, may namasama na ni Gibo. Actually, this doesn't merit the attention of Gibo. Kasi kung sinasabi nila, it was just an academic discussion. O hindi naman yung state policy. So bakit kailangan mag-react ng National Defense about it? 'Di ba? Eh syempre kapag kunwari academic discussion, ano yan may academic freedom eh. You have to be allowed to discuss everything if it is done through an academic setting. Ganon. Ngayon ang tanong ko diyan, doon ba sa China, sino ba yung kung ang sinasabi nila is that academicians in China are claiming Batanes as part of China, in what way are they saying that? Kasi if you're going to look at the articles, wala naman silang sinasabi sino yung mga sinabi lang, ay hindi, merong doon sa Guangzhou ba yun? Doon, nagkaroon kasi ng discussion, yun yung sinasabi nila, ganyan na part daw ang Batanes ng Taiwan before. Part daw ng China ang Batanes through Taiwan. Ganon. So, i-provide us the context. 'Di ba? Kasi if I remember kasi 'di ba soksay nga ako nung college. I remember there were conversation during my anthro classes on how similar the people from the Cordilleras and some of the mountain people in South Korea and in Taiwan. Similar ng features, merong mga distinct characteristic yung mga Cordillerans that are actually very, very similar sa mga mountain people sa Taiwan at saka sa Cordillera. What does that say? Ibig ba sabihin nun, yung Cordillera kasi dating part ng South Korea or ng Korea or whatever, or yung Taiwan na ganito. Kasi at what light ba nila, at what light are they talking about it? 'Di ba? Si Sas, meron siyang post na may post si Sas about this. Na meron siyang explanation eh. Sabi ni Sas, CIA operative Ray Powell. So for Sas is that all of this is a CIA operation. Etong pagsasabi nila na inaangkin ng China ang Batanes, ganyan-ganyan, it's a CIA operation according to Sas.
Sabi niya, CIA Operative Ray Powell is stirring idiocy in the Philippines because of an academic discussion in Chinese university about the historical post of Batanes as plausibly being under the control of Ming and Qing dynasty. The conclusion reached in that academic discussion has no bearing on current facts. The academic discussion is nothing different from discussing the California was historically part of Mexico until Mexico lost to the US-Mexico War, with Mexico signing the Treaty of Guadalupe Hidalgo. The academic discussion in the Chinese university is no different from tracing the history of Mongolia as being under the control of Qing dynasty until 1911, with the Republic of China under the Kuomintang, the government that got exiled in Taiwan Island after being defeated in a civil war by the Chinese Communist Party, recognizing Mongolia's independence only in 1945. Meanwhile, Jay Tariela, being ever-useful idiot of the Americans, rode on Powell's provocation, a much ado about nothing. That Powell is raising hell on this is as idiotic as raising hell as any academic discussion that certain parts of contemporary Philippines are historically under the control of Majapahit Empire, a Hindu-Buddhist kingdom based in Eastern Java, which is now part of the modern-day Indonesia. Or that California is historically part of Mexico, that Louisiana is historically part of France, and that New York is historically part of Netherlands, which was, of course, academic discussions you will hear in those countries' universities. For example, it was only when I studied in the Netherlands that I learned that New York used to be under the control of the Dutch. Harlem in New York is named after Harlem in Netherlands. New York used to be called New Amsterdam. And yes, some academics would even go to the extent of saying that New York should be recovered back. When government of the countries recognize each other's sovereignty, they recognize the extent of that sovereignty over specific area on earth, legally called territory. For the Philippines, there is only one China, the one China policy that BBM fathered committed to and binds us until now. The policy means that Taiwan is part of mainland China and that the government in Beijing and not in Taipei is the legitimate government of that one China. That's why the Philippines has no embassy in Taiwan, only private institution, MECO, that handles OFW concerns there, as well as trade and cultural exchanges. For the People's Republic of China, the Philippines sovereignty extends from the internationally recognized territories governed by Manila, and that includes Batanes. Now, if you launch a war against China over Taiwan, participating in the fantasy war of the US industrial military complex, yes, there is huge chance you will lose Batanes. Not because of an academic discussion in a Chinese university, but as a natural consequence of losing war in the same vein as Mexico losing California to the United States. Ayun yung sinasabi ko kanina. 'Di ba? Na parang pag sinasabi kasi nila na make academic discussion. Yung academic discussion kasi free ka diyan eh. Free ka diyan na mag-speculate, mag-hypothesize and whatsoever, but it's very very important to tell us what was the nature when they were saying that during the academic discussion. What was the nature? What was the tenor of the discussion? Diba? As a Gen Z voter, I realized that being ideologically anti-China is so unwise. If you are a Philippine president, you need to use practical politics when approaching geopolitics. I'm proud of you, Gen Z. Shoichi Saitonabe. Ayan. Kasi parang pagkatapos, ang attitude ni Gibo, ang nakakaloka dito, ang attitude ni Gibo, instead of responding to it as a level-headed top government official, ay hindi, dyan nagsisimula yan. Putang ina, di nyo nga kinuwento sa amin kung paano yung naging discussion dun eh. Ano ba yung naging discussion dun? 'Di ba? So mag-ingat po tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo bago pa lang mag-start ang impeachment process, okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo bago pa lang mag-start ang impeachment process.
Yung impeachment is just a smoke screen. Hindi talaga, ang impeachment, ano sila dyan eh, parang, sige, tingnan natin what we can get out of this. Okay? Let's milk it as much as we can, as much as pwede, i-milk natin itong situation na to. Pero hindi impeachment ang end all and be all nila. That should be our mindset. Kasi kagaya ng sinabi ko nung before mag-start yung impeachment trial, June 23. Well, earlier than that, sorry. Earlier than that. I think mga June 20 yata or 21 ko sinabi yun na live. Whether ma-convict or ma-acquit si Inday Sara, it will not provide the satisfaction to the BBM administration. Bakit? Kasi yung pagka-acquit ni Inday Sara or yung pagka-convict ni Inday Sara, it doesn't mean tapos na ang laban from their end. Because it does not guarantee that they're going to achieve their goals. Ang goal nila is to preserve themselves. Ang goal ng BBM administration is to preserve themselves. 'Di ba? Whether yung ibig sabihin niyan is sila pa rin ang mananalo, kandidato pa rin nila ang mananalo, or sila pa rin ang mamumuno, magta-term extension sila. But at the end of the day, the important for them is self-preservation and preservation of power. Sila pa rin dapat ang may control. So ngayon, yung impeachment na yan, they're just trying to get whatever they can get out of it. Kung just sa impeachment na yan, mabababoy nila si Inday Sara, maaano nila, ganyan-ganyan, di go. Gawin nila, na-entertain naman tayo habang nag-i-impeachment. Kaya nga pagka nagkakaroon tayo, nanonood tayo ng mga impeachment, I suggest, this is my suggestion to everyone, especially on the days that the prosecution is doing their thing, we should flood the comment section with flood control projects. Ganun ang gawin natin. Kasi hindi matitigilan yung mga yan eh. Kasi mag-ano sila, maghahanap lang sila ng maghahanap ng eksena. They're just going to fake it until they make it. Ganun. Tingnan nyo, kahit hindi naman na-achieve ng prosecution yung lahat ng goals nila nung day 1, day 2, day 3, kung i-report sila ng mainstream media, kala mo napakahusay ng performance ng prosecution di ba? Diba? Pero pahabain nila yan. Sabi nga ni Win Gatchal, baka umabot ng February 2027. Sabi ni Doc, si Miss Joey nagsimula na 600 PDLs transferred to Davao from New Bilibid Prison. Grabe red flag na red flag yan. Red flag na red flag yan. Teka lang may message ako. May message lang ako. Davao City yan? Davao City? Davao Penal Colony. Davao Penal Colony. Davao del Norte. Alam na. Person deprived of liberty. Mga detainees yan, yung PDL. Person deprived of liberty. Mga prisoners. Mga prisoners yan.